Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa source, galing sa God, galing sa monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior, but the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion. Dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa Hollywood, para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers o tinatawag sa Gnosticism na mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad yan, gusto nila gawin nating Savior si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me, because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me, because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ng sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon, kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo is Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is, o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source, with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness. Kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth,
listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong savior. Ang gawin mong savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua. At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos. Sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa all that is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one. There's no separation, there's no illusion, there is only illusions of separations. Totoo, we are one. We are one with God, we are one with the Source, and I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit we are one. Kaya iisa lang yung spiritu na nananalay tayo sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the Source Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa Source, galing sa God, galing sa Monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines, including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior, but the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion. Dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa Hollywood, para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan.
ng mga makapangyarihan o mga rulers o tinatawag sa Gnosticism na mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin nating Savior si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me. Because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me. Because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ang sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo is ay Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa pagiging kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong Savior. Ang gawin mong Savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua. At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos, sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa all that is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one,
There's no separation, there's no illusion. There is only illusions of separations. Ang totoo, we are one. We are one with God, we are one with the source, and I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit, we are one. Kaya isa lang yung spiritu na nananalaytay sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the source, Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa source, galing sa God, galing sa monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines, including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior, but the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion, dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa Hollywood, para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers, o kinatawag sa Gnosticism ng mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin natin sa Savior, si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua, yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me, because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me, because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ang sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon, kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo is Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is, o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source, with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness. Kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person
na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong savior. Ang gawin mong savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua. At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos, sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa all that is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one. There's no separation, there's no illusion. There is only illusions of separations. Totoo, we are one. We are one with God. We are one with the Source. And I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit we are one. Kaya isa lang yung spiritu na nananalaytay sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the Source Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa Source, galing sa God, galing sa Monad. And it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines, including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior. But the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies.
And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Hollywood para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers, ang tinatawag sa Gnosticism ng mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin natin sa Savior, si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me. Because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me. Because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ang sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo ay Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong Savior. Ang gawin mong Savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua.
At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos, sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa All That Is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one. There's no separation, there's no illusion. There is only illusions of separations. Ang totoo, we are one. We are one with God, we are one with the Source, and I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit, we are one. Kaya iisa lang yung spiritu na nananalaytay sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the Source Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa Source, galing sa God, galing sa Monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines, including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior, but the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion, dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa Hollywood, para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers, o tinatawag sa Gnosticism ng mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuhay yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin nating Savior si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me, because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me, because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ng sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon, kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo
is ay Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong savior. Ang gawin mong savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua. At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos, sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa all that is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one. There's no separation, there's no illusion. There is only illusions of separations. Ang totoo, we are one. We are one with God. We are one with the source. And I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit we are one. Iisa lang yung spiritu na nananalaytay sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the source, Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa source, galing sa God, galing sa monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo,
these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior. But the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan sa Hollywood para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers o tinatawag sa Gnosticism ng mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin nating Savior si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me, because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me, because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ang sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo is Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa pagiging kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And
uh, that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong Savior. Ang gawin mong Savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua. At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos, sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa all that is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one. There's no separation, there's no illusion. There is only illusions of separations. Ang totoo, we are one. We are one with God. We are one with the Source. And I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit, we are one. Iisa lang yung spiritu na nananalaytay sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the Source Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects, sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa Source, galing sa God, galing sa Monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines, including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior, but the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion. Dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa Hollywood, para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers o kinatawag sa Gnosticism ng mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin nating Savior si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me. Because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me. Because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ.
Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din na sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo is ay Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa pagiging kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within. Hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe na tama yung kanilang naratibo, to push their certain agendas, their political agendas, their business agendas, it's an elite thing, okay? Yan ang gawain ng mga elite. And that's the real message ni Jesus. Ang real message ni Jesus ay wag siyang gawin mong savior. Ang gawin mong savior is yung Christ within you. Kasi nga tinuturo ni Kristo sa'yo kung paano makarating sa estado ng Christ consciousness so that ikaw ang magligtas sa sarili mo. Kasi walang darating para iligtas ka from the outside. Ikaw ang mag-isa magliligtas sa kaluluwa mo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo sa pamamagitan ng mga turo ni Yeshua. At ang turo ni Yeshua ay kung paano maging Kristo. Kung paano maging Kristo, yun ang totoong mensahe niya para mailigtas mo ang sarili mo. Tinuturuan ka niya na maging Kristo rin. Tinuturuan ka niya na makarating rin sa estado ng pagiging Kristo. Nang sa ganon ay maging isa ka sa totoong Diyos, sa Source, sa Almighty, sa Brahman, sa Monad, sa all that is, sa Allah. Yung God na hindi nakikita, and you can embody it to the Christ consciousness, which is the unity consciousness that we are one. There's no separation, there's no illusion, there is only illusions of separations. Totoo, we are one. We are one with God, we are one with the Source, and I am you, and you're another version of me. So we are also one. We may be separated physically, but in spirit we are one. Iisa lang yung spiritu na nananalaytay sa katawan natin. And that is the God consciousness, which is yung the Source Almighty, the Christ consciousness. Okay, so if you have any questions, then follow up lang. Okay, meron tayong tanong. Since you have opened up about Christ po, tanong ko lang po ba ang message behind John 3:16? Most of the churches literally want us to accept Jesus for salvation. What is really meant by acceptance? Okay, so brother, disclaimer muna, yung perspective na may share ko sa iyo, this is not the perspective na typically makikita mo sa mga religious sects.
sa mga religious groups. Kasi yung knowledge na ibinabahagi ko sa inyo, this is a guided knowledge, this is a intuitive knowledge, this is a spiritual download or information na galing sa higher self ko. Galing sa source, galing sa God, galing sa monad, and it is validated through my years of studies with different spiritual disciplines including religions, okay, as well. So, based dito sa sinabi mo, these religious groups wants us to accept Jesus Christ as a Savior. But the truth is, hindi yan ang mensahe ni Jesus Christ. Yan yung mensahe ng religion, okay? Ng mga religious leaders. And you have to understand na ang religion, mga brother, this is not organization na ang intention mabuti lang. That is not the truth. Ang intention nila, this is a company, this is a group, this is a corporation. This is owned by the elites, this is owned by secret societies. And pag-aari yan ng mga malalaking tao, mayayaman. Kaya nga ma-influensya ang simbahan, ma-influensya ang religion dahil connected sila sa mga ma-influensyang tao. Kasi yung mga ma-influensyang tao tulad ng mga elites, secret societies, nakikipagsabuatan yan sa government, sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa Hollywood, para magkaroon ng kapangyarihan. So ang ginagawa nila is kinukontrol nila yung humanity gamit yung kapangyarihan na yan. Kaya nga tinawag na conspiracy, di ba? Sabuatan talaga yan ng mga makapangyarihan o mga rulers o tinatawag sa Gnosticism ng mga archons, mga kinatawan ng mga archons or descendants ng mga archons, descendants ng mga Anunnaki, descendants ng mga reptilians, descendants ng mga fallen angels or the watchers. So itong mga tao na to, ang intention talaga nila is gatasan tayo ng gatasan. Either spiritually, financially, yung power, kasi gusto nila mahuha yung power natin. And tayo naman, sinusurrender natin yung power natin kapag inaccept natin yung kanilang mga ini-impose sa atin. Tulad niyan, gusto nila gawin natin sa Savior, si Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi naman yan ang mensahe ni Yeshua. Yung totoong pangalan ni Christ, which is Yeshua. Ang totoong mensahe niya is, be like me, because I am the way. Dumaan kayo sa akin. I am the way, be like me, because I am one with God. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya, Kristo ako, at ang Kristo ay hindi eksklusibo sa akin. Gaya din ang sinabi niya sa Bible na lahat ng kaya kong gawin ay mas hihigitan niyo pa at mas magagawa niyo pa kaysa sa akin. Sinabi ni Jesucristo yon kasi si Jesucristo ay ang tipo ng leader na hindi lumilikha ng follower gaya ng ginagawa ng mga religions. Si Jesucristo or si Yeshua ay ang tipo ng leader na gumagawa din ng leader. Ibig sabihin, ang gusto niya maging Kristo ka rin. Kasi ang Kristo is Christ consciousness. Based on Gnosticism, Christ consciousness or Christos is the direct ion or direct fragment na ang source ng monad ng all that is o yung purest form of the God of all gods. So, if you want to connect with the source with God, you can connect to the Christ consciousness spirit or to the Christ consciousness kasi it's just a spirit, it's just a consciousness na we can tap into. Any person na mag-tap sa frequency ng Christ consciousness is a Christ. Kristo rin yun. Ang pagiging Kristo, hindi yan exclusive kay Jesus Christ. Same as ang pagiging Buddha, hindi yan exclusive sa pagiging kay Siddhartha Gautama. Ang pagiging Buddha ay pwedeng ma-achieve ng mga tao na naghahanap ng katotohanan, ng mataas na spiritual na katotohanan. Yun ang truth, yun yung reality. And if you want to really know more about the truth, listen to the God within. Because God can only be accessed within. Hindi sa mosque, hindi sa church, hindi sa temple. These are just community gathering temples. It's not the temple na sinasabi ng God, which is the God na ma-access natin within. Because our body, our avatar, is just the temple of the God within. So, if you want to pray, pray within. If you want to meditate, then access the God within.
hindi mo makukuha yung katotohanan by learning the mainstream narrative. Kasi ang mainstream narrative, mga brother, is corrupt to the bone. Meron niyang agenda. It is designed to mislead people, to make people believe